Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1231. Hindi niya kailangang magpakita ng awa sa mga taong ito na tapat kay Supei. Sa wakas, ang isang panig na pagpatay kay Huang Feng ay nagulat sa mga tao sa pinangyarihan. Bagamat marami pa ring tao na may hawak na armas, hindi na sila sumugod kay Huang Feng. Bakas sa mukha nila ang takot at pag-aalinlangan. Si Huang Feng ay talagang sobrang nakakatakot. Napakarami sa kanila, at napakarami sa kanila ang namatay, ngunit hindi nila kayang saktan si Huang Feng. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Muling bumalik sa katahimikan ng eksena. Gayunpaman, dahil sa sobrang dami ng mga bangkay at dugo, na puno ng masangsang na amoy ng dugo ang eksena. Kahit na ang lahat sa pinangyarihan ay nasa larangan ng digmaan at pumatay ng mga tao noon, hindi pa rin nila naiwasang sumimangot nang makaamoy sila ng napakalakas na amoy ng dugo. Lahat, tumigil kayo. Huwag kayong mag-away. Makinig kayo sa akin. Sa oras na ito, tumayo si Sun Liang, na kanina pa nakatingin sa gilid. Habang nagsasalita siya, naglakad siya patungo kay Huang Feng. Ito si General Huang Feng. Sa tingin ko maraming tao sa eksena ang hindi nakakakilala sa kanya, ngunit malamang na narinig na nila ang kanyang pangalan noon pa. Ang mga salita ni Sun Liang ay natural para sa mga ordinaryong sundalo na dumating mamaya. Nang marinig ng mga taong iyon ang pangalan ni Huang Feng, agad silang natigilan. Narinig na rin nila ang pangalan ni Huang Feng dati. Sa katunayan, si Huang Feng ang idolo ng marami sa kanila. In the end, inatake na talaga nila ang kanilang idolo ngayon. Sa makatuwid, ang ilang mga tao ay direktang itinapon ang mga sandata sa kanilang mga kamay at tumingin kay Huang Feng na may nagbabagang mga mata. Si General Huang Feng at Chief Su ay may ilang salungatan noon, ngunit ngayong nangyari na ang mga bagay-bagay at patay na si Chief Su, ang mga hinaing na iyon ay tinanggal na. Tumayo si Sun Liang sa tabi ni Huang Feng at sinabi, "Ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang piliin ng ating bagong pinuno. Dapat mong malaman na ang ating kasalukuyang sitwasyon ay hindi masyadong ligtas. Imposibleng gawin ito nang walang utos ng pinuno. Ang hukbo ng imperial sa labas ay nakatingin sa atin ng may pag-iimbot, at may iba pang mga rebelde sa loob na ayaw sa atin. Kaya naman, kapag nawalan tayo ng pinag-isang utos sa labas, tiyak na aatake tayo sa loob." Ang mga natitirang tao sa pinangyarihan ay nakinig sa mga salita ni Sun Liang at tumango bilang pagsang-ayon. Sa katunayan, ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay hindi masyadong maganda. Bagamat malaki ang kanilang teritoryo, sila rin ang naging pinakamalaking target ng Imperial Court. Ang kasalukuyang pinagtutuunan ng pansin ng korte ng imperial ay alisin ang mga ito, ngunit nagkakaroon pa rin sila ng mga panloob na salungatan ngayon. Ito ay malinaw na hindi angkop. Nakikinig sa mga salita ni Supei, tila gusto niyang irekomenda si Huang Feng bilang kanilang pinuno. Ang kakayahan ni Huang Feng ay hindi na kailangang sabihin. Noong nakaraang taon, napatunayan na naganap na kayang akayin sila ni Huang Feng sa isang mas magandang kinabukasan. Ang kasalukuyang problema ay mayroon pa ring ilang mga taga-suporta ni Supei sa hukbong rebelde. Pagkatapos ng lahat, pinatay ni Huang Feng si Supei. Malinaw, mayroon pa ring ilang mga tao na hindi sumusuporta kay Huang Feng. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi tututol kay Huang Feng na maging kanilang bagong pinuno. Kung tutuusin, hindi naman masama ang kakayahan ni Huang Feng. Inaasahan din ng lahat na maakay sila ni Huang Feng sa kasalukuyang suliranin. Alam ng lahat ang kakayahan ni General Huang, kaya sa tingin ko ang bago nating pinuno ay dapat. Nang sabihin niya ito, lumingon si Sun Liang kay Huang Feng. Tila naintindihan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagkaroon ng biglaang pagbabago. Si Sun Liang, na malapit kay Huang Feng, ay biglang naglabas ng punyal mula sa kanyang mga braso at sinaksak si Huang Feng ng marahas. Sa oras na ito, kahit si Huang Feng mismo ay hindi naisip na si Sun Liang ay palihim na aatake sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Sun Liang ay kalahati ng kanyang disipulo. Kahit na ngayon ay medyo malayo na siya sa kanya, walang dahilan para atakihin siya nito. Sa makatuwid, nang maging pabaya si Huang Feng, biglang sinamantala ni Sun Liang ang pagkakataon at sinaksak ang punyal sa kanyang kamay patungo sa dibdib ni Huang Feng.
Nang makita ni Huang Feng ang malamig na liwanag, tila huli na ang lahat. May oras lang siyang igalaw ng bahagya ang katawan pero hindi gaano. Puche, sa pagkataranta ng lahat sa eksena, ang punyal sa kamay ni Son Liang ay tumagos sa katawan ni Huang Feng. Bukod dito, ang posisyon ng punyal ay malapit sa puso ni Huang Feng. Dapat itong malaman na napakaraming tao ang kumubkob kay Huang Feng noon, ngunit hindi nila siya kayang saktan. Bilang resulta, ngayon ay madaling sinaksak ni Son Liang ang nakamamatay na bahagi ni Huang Feng, na naging dahilan upang ang lahat ng nasa eksena ay medyo hindi katanggap-tanggap. Pinasok ni Huang Feng ang space-time na ito sa pamamagitan ng transmission talisman sa pagkakataong ito. Ang mga bagay na nakuha niya sa ibang mga espasyo ay hindi magagamit. Sa makatuwid, hindi siya nagsuot ng golden silk soft armor. Kung hindi, kahit na matalas ang punyal ni Son Liang, imposibleng mabutas ang katawan ni Huang Feng. Sa tingin ko ang bago nating pinuno ay dapat na ako. Tiningnan ni Son Liang ang mukha ni Huang Feng na namumutla at namumutla. At sa wakas ay sinabi niya ang kanyang sinabi. Naunawaan ng lahat na ang mga salita ni Son Liang ay para manhid kay Huang Feng. Ang bagong pinuno na gusto niyang irekomenda ay ang kanyang sarili. Sa katunayan, hindi ito nakakagulat. Si Son Liang ay half-disciple ni Huang Feng noon, kaya nagkaroon siya ng magandang relasyon sa mga tao sa Revolutionary Army. Bukod dito, pinahahalagahan siya ni Su Pei. Siya ang general na namumuno sa hukbo at ang pangalawang tao sa revolusyonaryong hukbo na ito. Ngayong patay na si Su Pei, normal para kay Son Liang na gusto siyang palitan. Gayunpaman, ang lahat ay nalinlang sa kanyang mga salita noon. Naisip nila na irerekomenda niya si Huang Feng. Si Huang Feng mismo ay nag-isip din, kaya siya ay pabaya at sinamantala. Gayunpaman, ang hindi alam ni Son Liang ay hindi talaga nasaksak ng kanyang punyal ang puso ni Huang Feng. Ang huling pisikal na instinct ni Huang Feng ang nagligtas sa sarili niyang buhay. Bagamat lumayo lang siya ng kaunting distansya, inilayo na lang niya ang nakamamatay na bahagi. Kung ang punyal ni Son Liang ay lumipat ng 2 sentimetro sa gilid, maaaring namatay si Huang Feng sa lugar. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mortal at mamamatay. Sa kabutihang palad, nagawang iwasan ni Huang Feng ang ilan sa mga pag-atake sa oras. Sa makatuwid, kahit na siya ay malubhang nasugatan, siya ay wala sa punto kung saan siya ay mamamatay sa lugar. Patuloy niyang iniipon ang enerhiya sa kanyang katawan at iniipon sa kanyang mga sugat, patuloy na nagpapagaling sa kanyang katawan. Si Son Liang ay walang anumang kamalayan sa lahat ng ito. Hindi niya alam na 2 sentimetro na lang ang layo ng punyal niya. Akala niya nasaksak na niya ang puso ni Huang Feng, at siguradong patay na si Huang Feng. Si Leader Su ang pinuno natin, at itong si Huang Feng ay isa lamang general na namumuno sa hukbo noon. Kung hindi dahil sa pagpapahalaga ni Leader Su, hindi siya magkakaroon ng ganoong posisyon. Gayunpaman, ayaw niyang suklian ang kabaitan. Ngayon, pinatay pa niya si Leader Su. Ito ay isang hindi mapapatawad na krimen. Bagamat siya ay kalahati ng aking Panginoon, ngayon, kahit na kailanganin ko siyang patayin para sa katarungan, ipaghihiganti ko siya. Madamdaming sabi ni Son Liang sa iba. Kabanata 1232. Napakaganda ng ideya ni Su Pei. Iyon ay, kung pinatay niya si Huang Feng at ipaghiganti si Su Pei, mabibili niya ang puso ng mga tao. Bilang karagdagan sa kanyang karaniwang prestihiyo, hindi magiging malaking problema para sa kanya ang maging bagong pinuno. Bagamat nagkasala si Su Pei kay Huang Feng, siya pa rin ang pinuno ni Huang Feng. Kung papatayin siya ni Huang Feng, ito ay isang pagsuway. Hindi dapat gawin iyon. Hindi bababasa, iyon ang iniisip ng ilang tao. Ngayon lang, napakaraming tao ang kumugkob kay Huang Feng, ngunit hindi nila nagawang saktan si Huang Feng. Ngayon, pinatay niya si Huang Feng nang walang anumang pinsala. Habang ipinaghiganti niya si Su Pei, ipinakita rin niya ang kanyang kakayahan. Siya ay ganap na may kakayahang maging bagong pinuno. Maaaring hindi mo alam, ngunit ang dati nating pinuno, si Leader Chu, ay pinatay din ni Huang Feng. Kaya naman, may dahilan akong maniwala na ang Huang Feng na ito ay maaaring hindi tunay na kabilang sa ating Revolutionary Army. Siya ay isang alapers ng Imperial Court. Sabi ni Su Pei. Tungkol sa usapin ng pagpatay ni Huang Feng kay Leader Chu, sinabi na ni Su Pei kay Son Liang dati. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang tungkol sa bagay na ito.
Sa makatuwid, nang marinig nila ang mga salita ni Sun Liang, lahat ay nagsimulang magsalita tungkol dito. Ang daldal mo. Itinuro ni Wang Danyo si Sun Liang at sinabing, ikaw ang walang utang na loob. Paano ka tinatrato ni General Huang noon? Kung wala siya, mapupunta ka ba sa kinalalagyan mo ngayon? Magkakaroon ka ba ng kakayahan ngayon? Malinaw na pinatay mo si General Huang. Ang tunay na walang utang na loob ay ikaw. Panipi, naghiganti ako kay Leader Su. Matuwid na sabi ni Sun Liang. Naghihiganti si Leader Su. Dati, si Supei ang unang gustong pumatay kay General Huang. Walang pagpipilian si General Huang kundi salakayin si Supei. Ang bagay na ito ay hindi kasalanan ni General Huang. Hindi tulad ng hindi mo alam kung ano ang ginawa ni Supei noon. Nararapat siyang mamatay, sabi ni Wang Danyo. Wang Danyo, may mali ba sa utak mo? O nabigla ka ba ng Huang Feng na iyon? Talagang nagsasalita ka para sa kanya. Sinabi ni Sun Liang kay Wang Danyo. Hindi siya nag-aalala tungkol kay Wang Danyo. Ang taong ito ay hindi maaaring maging pinuno. Wala man lang siyang talent. Kapag nakikipaglaban, ibababa lamang niya ang kanyang ulo at susugod. Since you're speaking up for him, then you can go and samahan siya. Habang sinasabi niya ito, iwinagayway na ni Sun Liang ang punyal na hinugot niya mula kay Huang Feng at sinaksak ito kay Wang Danyo. Bagamat hindi masyadong maganda ang utak ni Wang Danyo, mayroon pa rin siyang martial arts. Karaniwan, hindi si Sun Liang ang kalaban ni Wang Danyo. Ngunit ngayon, si Wang Danyo ay nagkaroon ng malubhang pinsala sa labanan ngayon, kaya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nabawasan ng husto. Tiwala si Sun Liang na kaya niyang patayin si Wang Danyo. Naniniwala rin si Sun Liang na hanggat pinatay niya itong Wang Danyo, wala nang makakalaban sa kanya. Nang sinaksak ni Sun Liang si Wang Danyo, bigla niyang narinig ang nakapalibot na mga bulalas. Bukod dito, ang mga tao sa paligid ay tila nakatingin sa likuran niya na may pagtataka. Noong una, medyo nalilito pa si Sun Liang, ngunit mabilis siyang nakaisip ng isang posibilidad. Bagamat naramdaman niyang mali ang kanyang hula, binago pa rin niya ang direksyon ng kanyang pag-atake sa unang sandali. Ang kanyang katawan ay biglang umikot, at ang punyal ay mabangis na tumusok sa kanyang likuran. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang punyal bago ito makapagpatuloy pa sulong. Sa pagkakataong ito, hindi na makatusok ang kanyang punyal sa katawan ng sinuman. Ano, hindi sapat na patayin ako ng isang beses. Gusto mo ulit akong patayin? Sabi ni Huang Feng na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Sun Liang at sinabing, ang kanang kamay niya ay nakahawak sa palso ni Sun Liang, hindi siya hinayaang kumilos. Bakit hindi ka papatay? Hindi makapaniwalang tumingin si Sun Liang kay Huang Feng at sinabing, ngayon lang malinaw na sinaksak ng kanyang punyal ang puso ni Huang Feng. Matapos saksakin si Huang Feng, talagang mapatla ang kanyang mukha. Umagos ang dugo, at natamba siya. Walang tunog. Paano siya biglang nabuhay? Baka zombie. Hindi ako namatay. Are you very disappointed? Sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, kahit na hindi siya pinatay ni Sun Liang ngayon, siya ay talagang malubhang nasugatan. Sa ganoong kaikling panahon, naramdaman niyang nabawasan ng halos kalahati ang lakas ng kanyang buong katawan. Kaya, hindi na naantala si Huang Feng. Nakataas ang kanang kamay niya. Nakaramdam ng kirot si Sun Liang. Hindi niya mahawakan ng punyal at nahulog ito. Nakita ni Huang Feng ang pagkakataon at sinipa ang nahuhulog na punyal. Biglang nagbago ang direksyon ng paglipad ng punyal. Puche! Muling tumunog ang tunog ng punyal na pumapasok sa laman. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi sinaksak ng punyal si Huang Feng, kundi si Sun Liang. Sa pagkakataong ito, ang posisyon din ay ang puso. Ang pagkakaiba ay ang Sun Liang ay walang kakayahan sa reaksyon ni Huang Feng. Sa harap ng lumilipad na punyal, wala siyang naging reaksyon. Tumpak na tinusok ng punyal ang kanyang puso. Hindi, ayokong mamatay. Huang Feng, iligtas mo ako. Mangyaring iligtas ako. Tiningnan ni Sun Liang ang punyal na pumasok sa kanyang katawan. Puno ng takot ang mukha niya. Pakiramdam niya ay mabilis na naglalaho ang lakas ng kanyang buong katawan. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong pakiramdam noon. Nakaramdam siya ng takot. Iligtas kita. Nakangiting sabi ni Huang Feng, sa tingin mo ba ililigtas kita? Pagkatapos magsalita ni Huang Feng, direktang binitawan niya ang kanyang kamay.
Biglang bumagsak si Son Liang sa lupa. Noong una, kaya pa niyang magpumiglas. Sa huli, nakahiga lang siya sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa langit na blanko. He murmured, "Iligtas mo ako, iligtas mo ako." Kahit anong mangyari, bagamat maraming tao sa pinangyarihan, sa mga oras na ito, walang lumapit para iligtas siya. Naunawaan din ng lahat na patay na si Son Liang. Kahit na sinubukan nilang iligtas siya, hindi siya maliligtas. Wala siyang kakayahang bumalik mula sa mga patay, tulad ni Huang Feng. Tsaka tulala pa rin lahat ng nasa eksena dahil masyadong mabilis ang lahat ng nangyari dito. Sa simula, si Huang Feng ay pumapatay sa lahat ng dako. Walang makakapigil sa kanya. Dahil dito, nalinlang siya ni Son Liang at sinaksak sa nakamamatay na bahagi. Nang isipin ng lahat na patay na si Huang Feng at si Son Liang ang magiging bagong pinuno, biglang nabuhay na muli si Huang Feng at pinatay si Son Liang. Dahil dito, biglang naging bangkay si Son Liang na napakayabang ngayon. Tumingin si Huang Feng sa mga tao sa paligid niya at mahinang nagsabi, "Narito ako ngayon. Sino pa ang gustong pumatay sa akin? Halika at subukan." Walang nang ahas na umakyat. Sa oras na ito, bagamat mukhang napakahina ni Huang Feng, walang nang ahas na maliitin si Huang Feng ngayon. Marahil ay peke rin ang kasalukuyang kahinaan ni Huang Feng. Ngayon lang nakita ng lahat ang kanyang kayamanan. Kung ganoon, maaaring mabuhay si Huang Feng sa isang desperado na sitwasyon. Walang nakakaalam kung anong uri ng sitwasyon ang maaaring ganap na pumatay kay Huang Feng. Sa makatuwid, sa oras na ito, ang lahat ay nakatingin lang kay Huang Feng. Walang nang ahas na kumilos. Kung walang maglakas loob na umakyat, pag-usapan natin ang bagong pinuno ngayon. Nakatayo pa rin doon si Huang Feng at sinabing may kalmadong ekspresyon. Kabanata 1233, gusto mo bang maging bagong pinuno? Hindi ako kumbinsido. Panipi. Sa sandaling matapos magsalita si Huang Feng, tumayo ang isa sa mga general na lumahok sa pulong ni Su Pei. Na-promote siya ni Su Pei pagkatapos umalis ni Huang Feng, kaya wala siyang gaanong paggalang kay Huang Feng. Sa halip, labis siyang nagpapasalamat kay Su Pei. Ngayong pinatay na ni Huang Feng si Su Pei sa harap ng lahat, tila gusto ni Huang Feng na maging bagong pinuno. Hindi alam ng taong ito kung saan nanggaling ang kanyang tapang, ngunit siya ang unang tumayo at sumalungat kay Huang Feng. Hindi na nagulat si Huang Feng na may tumayo para kalabanan siya. Hindi nagbago ang ekspresyon niya habang nakatingin sa kabilang banda. Ang taong iyon ay tila medyo kinakabahan sa paningin ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay nakapatay lang ng maraming tao. Kahit na walang galit sa mukha ni Huang Feng, ang mahinang nakikitang mamamatay tao na aura sa kanyang katawan ay nakakatakot pa rin. Hindi ako kumbinsido. Wala ka talagang qualifications para maging bagong pinuno. Kahit kinakabahan ng taong iyon ay pinilit pa rin niyang sabihin ang gusto niyang sabihin. Wala akong qualifications. Then may I ask, sino dito ang may qualifications? Tanong ni Huang Feng. Sa anumang kaso, hindi mo kaya. Ang taong iyon ay walang maisip na angkop na kandidato dahil ito man ay kakayahan o kontribusyon, si Huang Feng ay mas kwalipikado kaysa sa lahat ng naruroon. Ngayong tinanong siya pabalik ni Huang Feng, natural na wala siyang maisip na iba. "Oh, so you're saying that you're just objecting unreasonably." Pagkatapos magsalita ni Huang Feng, kumislap ang kanyang katawan. Sa sumunod na segundo ay nasa tabi na niya ang kabilang partido. Sinuntok niya ang dibdib ng kabilang partido, at ang taong iyon ay agad na pinalipad. Bago siya bumagsak sa lupa, patay na siya. May iba pa bang hindi pumayag? Maaari mo itong ipahayag. Napaka-demokratiko ko. Tumingin si Huang Feng sa natitirang mga tao at sinabi. Sa orihinal, si Huang Feng ay hindi magiging sobrang extreme kapag nakikitungo sa mga bagay. Gayunpaman, ang bagay na ito ay talagang ikinagalit niya. Hindi lamang muntik mapatay si Ning Wushuang, ngunit nagbayad din siya ng malaking halaga. Bilang karagdagan, maaari lamang siyang manatili dito ng 1 buwan sa pagkakataong ito. Marami pa siyang oras sa labas na kailangan niyang asikasuhin kaya hindi na siya masyadong mag-aksaya ng oras dito. Dahil dumating na si Huang Feng sa pagkakataong ito at nagbayad ng napakalaking halaga, imposible para sa kanya na bumalik ng walang dala. Sa nakaraang halimbawa, hindi na siya nang ahas na iwan si Ning Wushuang sa ilalim ng proteksyon ng iba.
Bago niya mailabas si Ning Wushuang sa lugar na ito, kailangan niyang makahanap ng sapat na proteksyon para sa kanya. Kaya naman, nagpa siya si Huang Feng na personal na pumunta sa pagkakataong ito at magkaroon ng puwersang ganap na pag-aari niya. Hindi na siya magiging tulad ng dati, na tumulong lang siya sa iba na ipaglaban ang kanilang bansa. Sa makatuwid, determinado si Huang Feng na makuha ang rebelding hukbong ito. Ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras sa iba. Nang makita si Huang Feng na nakatingin sa kanila, ang mga natitirang tao ay ibinaba ang kanilang mga ulo, hindi nang ahas na tumingin kay Huang Feng. Sa katunayan, sa oras na ito, kakaunti ang mga taong hardcore na taga-suporta ng Su Pei. Karamihan sa mga matataas na opisyal na sumuporta kay Su Pei ay napatay ni Huang Feng sa nakaraang labanan ng kinubkob nila si Huang Feng. Sa mga natitirang tao, karamihan sa kanila ay hindi umaatake kay Huang Feng noon. Ang ilan sa kanila ay may neutral na saloobin, habang ang ilan ay humanga kay Huang Feng at umaasa na maaaring bumalik si Huang Feng upang pamunuan sila. Sa makatuwid, sa oras na ito, walang sino man ang maaaring tumayo upang kalabanan si Huang Feng. Pakiramdam ko ay tiyak na si General Huang ang magiging pinuno natin. Alam ng lahat ang kanyang kakayahan. Wala namang problema. Ako ang unang sumang-ayon na si General Huang ang maging pinuno natin. Sa oras na ito, si Wang Danyo, na hindi pa ganap na gumaling mula sa kanyang mga pinsala, ay muling tumayo at nagsabi. Kahit na si Wang Danyo ay hindi na gusto ni Su Pei, siya ay isang veterano sa hukbong ito ng mga rebelde. Mas matagal na niyang nakasama si Su Pei kaysa sa lahat ng naruroon. Sa makatuwid, kahit na wala siyang maraming mabuting kaibigan sa hukbong ito ng mga rebelde, ang kanyang mga salita ay nagdadala pa rin ng maraming bigat. Kaya naman, matapos marinig ang unang pahayag ni Wang Danyo, may sumunod din. Ako, matandang yang, ay sumasang-ayon din na si General Huang ang ating bagong pinuno. Dati, ako ay maswerteng nakinig sa mga utos ni General Huang. Hinahangaan ko ang kakayahan ni General Huang. Hindi ako tatanggap ng iba bilang bagong pinuno, kundi si General Huang. Sabi ng isa pang sumunod kay Huang Feng. Ako rin. Sumasang-ayon din ako na si General Huang ang magiging bagong pinuno natin. Tama, tanging si General Huang lang ang makakaahon sa atin sa kasalukuyang kalagayan natin. Parami ng parami ang nag-echo. Noong una, tanging ang mga sumunod kay Huang Feng noon ang sumang-ayon kay Huang Feng. Nang maglaon, pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, ang mga neutral na general na iyon ay sumang-ayon din na si Huang Feng ang bagong pinuno. Sa oras na ito, ang mga ordinaryong sundalo na dumating mamaya ay natatalo. Pumasok sila sa ilalim ng utos ni Su Pei na patayin si Huang Feng. Sa huli, namatay si Su Pei at si Huang Feng ang naging pinuno nila. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan sa ugali ng mga taong ito. Kung hindi pa rin alam ng mga taong ito kung ano ang makakabuti para sa kanila, wala siyang pakialam na pumatay pa ng iilan para takutin sila. Sa kabutihang palad, alam ng mga taong ito kung paano hatulan ang sitwasyon. Siyempre, si Huang Feng ay hindi lubos na nagtiwala sa kanila sa kanyang puso. Ang gusto niya ngayon ay kontrolin muna ang buong hukbong rebelde. Pagkatapos, ilalagay niya ang kanyang sariling mga tao sa ilang mahahalagang posisyon. Siyempre, higit na pinagkatiwalaan niya ang mga alipin na ipinagpalit niya mula sa storage box. Bagamat pinigilan siya ng teleportasyong ito na gumamit ng mga bagay mula sa ibang mga espasyo, magagamit pa rin ang function ng palitan ng storage box. Sa ganitong paraan, maaari pa ring ipagpalit ni Huang Feng ang ilang alipin na makakatulong sa kanya. Okay, dahil walang tutol, ako ang magiging bagong pinuno. Si Huang Feng ay walang anumang intensyon na tumanggi. Nang makitang walang tumutol, diretso siyang naglakad patungo sa pinakamataas na posisyon sa bulwagan. Hindi nagtagal, ang posisyong iyon ay kay Su Pei. Sa huli, binago nito ang mga may-ari ngayon. Pagbati, pinuno. Pagkatapos maupo ni Huang Feng, si Wang Danyo ang unang yumuko at nagsabi. Pagbati, pinuno. Sa oras na ito, nag-react din ang iba at nagsama-sama para batiin si Huang Feng. Maging ang mga ordinaryong sundalo na natulala sa lugar at hindi alam ang gagawin sa oras na ito ay tahimik na sumang-ayon na nagbago na ang kanilang rehimen. Si Huang Feng ang kanilang bagong pinuno. Tumango si Huang Feng bilang kasiyahan. Pagkatapos, hiniling niya sa mga sundalo na linisin ang eksena.
Kabanata 1234. Sige, pwede niyo ba akong tulungan na ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon? Tumingin si Huang Feng sa karamihan at sinabi, sa oras na ito, ang mga matataas na opisyal sa bulwagan ay nabawasan ng kalahati. Puno pa rin ng amoy ng dugo ang buong bulwagan. Gayunpaman, ang lahat ay nasa larangan ng digmaan noon. Wala silang anumang espesyal na damdamin sa amoy ng dugo. Ito ay hindi na walang anumang mga pabango sa larangan ng digmaan na mas malakas kaysa dito. Gayunpaman, ang bahagyang hindi komportable sa lahat ay sa loob lamang ng ilang sandali, maraming pamilyar na mukha ang nawala sa bulwagan. Siyempre, ang pagkawala ng ilang pamilyar na mukha ay nagparamdam lamang sa natitirang mga tao na medyo emosyonal. Sa katunayan, ang mga nawala ay ang mga hardcore na taga-suporta ni Su Pei. Sinuportahan nila ang lahat ng mga aksyon ni Su Pei. Mula sa ibang pananaw, hindi imposibleng sabihin na nambobola sila dahil maganda lang ang sinabi nila sa harap ni Su Pei. Siyempre, sa mga tuntunin ng kakayahan, ito ay hindi na sila ay ganap na walang kakayahan. Kaya lang, hindi sila ganoon kapuriyent pagdating sa mga bagay-bagay. At ngayon, ang mga naiwan ay may sariling pagpupersage. Dati, kapag nakipag-usap si Su Pei kay Ning Wushuang, marami o hindi gaanong itinaas na pagtutol nila, ngunit hindi tinanggap ni Su Pei. Isa pa, hindi sila nagkasundo sa mga nawala. Ngayong patay na ang mga iyon, nakaramdam din sila ng emosyon at wala silang balak na ipaghiganti sila. Hindi ako magaling sa salita, kaya wala akong sasabihin. Pagkatapos ng simpleng bendahe, hindi na dumudugo ang katawan ni Wang Danyo. Hindi siya umalis bagkus na natili siya para lumahok sa pulong. Hayaan mo akong makipag-usap sa pinuno. Sa oras na ito, isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumayo at sinabi. Kumpara sa iba, wala siyang magiting na aura ngunit mas scholar ang ugali. Ikaw, may impresyon si Huang Feng sa taong ito, ngunit tila hindi niya maalala ang kanyang pangalan. Malamang hindi alam ng pinuno ang pangalan ko. Liu Ziyan ang tawag sa akin. Dati, noong general pa ang pinuno, isa akong ordinaryong middle rank ang officer. Bahagyang ngumiti ang taong iyon at sinabing, talagang na-promote si Liu Ziyan pagkaalis ni Huang Feng. Gayunpaman, ang kanyang promosyon ay iba sa iba. Isa siya sa iilan na umasa sa sarili niyang kakayahan para makarating sa tuktok. Sa makatuwid, hindi niya pinakinggan ang mga salita ni Su Pei. Sa katunayan, hindi niya inaprubahan ang ilan sa mga pamamaraan ni Su Pei. Gayunpaman, siya ay isang bagong dating. Kaya naman, kulang pa rin ang kanyang mga kwalifikasyon. Natural, hindi niya mababago ang desisyon ni Su Pei. Sa kabaligtaran, hinangaan ni Liu Ziyan si Huang Feng. Dati, noong general si Huang Feng, sinundan niya si Huang Feng at nakipaglaban sa maraming laban. Anuman ang sitwasyon, hindi kailanman natalo si Huang Feng. Dahil dito, labis na hinangaan ni Liu Ziyan si Huang Feng. Isa siya sa mga taong tapat na sumuporta kay Huang Feng. Sige, then tell me. To be honest, I'm being away for some time. I'm not too sure about the current situation, sabi ni Huang Feng. Bagamat maaaring malaman ni Huang Feng ang ilang impormasyon tungkol kay Su Pei mula kay Ning Wushuang, si Ning Wushuang ay hindi isang mataas na ranggo na general sa hukbong rebelde. Kaya naman, maraming bagay ang hindi niya alam. Kailangan ni Huang Feng ng isang tao upang sabihin sa kanya ng detalyado ang kasalukuyang sitwasyon ng hukbong rebelde. Dahil sa pundasyong inilatag ng pinuno, nakamit pa rin namin ang ilang mga resulta sa panahon pagkatapos mong umalis. Nasakop namin ang napakaraming lugar. Dahil dito, sunod-sunod na sumama sa amin ang iba pang mga rebeldeng hukbo. Dahil dito, dumami ang aming bilang, ngunit hindi tumaas ang aming lakas. Sa halip, naging mas mapanganib ang ating sitwasyon. Panipi, anong nangyayari? Ipagpatuloy ang pagsasalita. Panipi, karamihan sa iba pang mga rebeldeng hukbo ay matatanda, mahina, may sakit, at may kapansanan. Pagkatapos nilang sumama sa amin, hindi lang nila nadagdagan ang aming lakas, kundi naging pabigat din sila sa amin. Ang pressure sa aming logistic ay patuloy na tumataas, at ang aming buwan ng gastos ay patuloy na tumataas. Bukod dito, ang aming bilang ay patuloy na tumataas. Nakita din kami ng korte ng imperial bilang pinakamalaking banta, kaya't sila ay nagpakilos sa amin sa isang malaking bilang ng mga araw, madalas na natatalo kaysa sa amin. Bukod dito,
ang hukbo ng rebelde ay hindi naglagay ng anumang pagsisikap na seryosong humadlang sa aming pag-atras. Pinuno, tingnan mo. Ito ang teritoryong nasakop natin. Kumpara sa dati, lumaki ng kaunti ang teritoryo. Gayunpaman, ngayon na ang korte ng imperial ay nagpakilos na ng malaking bilang ng mga tropa at nasa isang deadlock na kasama natin sa Tianhao City, mahirap para sa atin na magpatuloy sa pagpapalawak sa kanluran. Sa silangan at hilaga, wala na silang mga hukbong naghihimagsik, sumama ba sila sa Imperial Court? Matapos marinig ang mga salita ni Liu Ziyan, naging mabigat ang ekspresyon ni Huang Feng. Ang kasalukuyang sitwasyon ng rebelding hukbo ay hindi masyadong maganda. Nagkaroon ng komprontasyon sa hukbo ng korte ng imperial sa labas, at may iba pang hukbong rebelde na humihila sa kanila pababa sa loob. Maging ang kanilang sariling panig ay katatapos lamang ng isang panloob na labanan, kaya hindi ito masyadong matatag. Sa madaling salita, lahat ng uri ng sitwasyon ay hindi masyadong maganda para sa kanila. Alam ko na ang pangkalahatang sitwasyon. Si Huang Feng ay muling bumalik sa kanyang upuan. Tumingin siya sa lahat at sinabing, ngayon, ang kailangan nating gawin ay patatagin muna natin ang ating sariling internal affairs. Tungkol sa usapin ng pagiging pinuno ko, sana ay hindi masyadong maraming boses mula sa ibang tao sa ating internal affairs. Iyon ang magpapapahina sa ating lakas. Kapag nalaman natin, kailangan natin itong harapin kaagad. Alam ni Huang Feng na kung gusto niyang maging bagong pinuno, walang magiging problema dahil lang pumayag itong mga taong nasa harapan niya. Masasabi lamang na sa kanilang suporta, maayos niyang maagaw ang hukbong rebelde. Sa gitna at mababang hanay ng hukbong rebelde, tiyak na may mga taong susuporta kay Su Pei. Pagdating ng panahon, kung sila ay magdudulot ng gulo, ito ay makakaapekto sa kanilang moral. Leader, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Gusto kong makita kung sino ang hindi sisang-ayon dito. Kinuha ni Wang Danyo ang inisyatiba at sinabi. Siya ay nakasama ni Su Pei sa pinakamatagal na panahon, kaya't ang iba ay mas marami o mas mababa ang tingin sa kanya. Bukod dito, kahit na hindi siya masyadong matalino, hindi siya mahina sa mga tuntunin ng kasanayan sa pakikipaglaban. Kaya naman, nakumbinsi rin niya ang iba. Sige, ipaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito, sabi ni Huang Feng. Pamilyar na pamilyar si Wang Danyo sa ilan sa mga tao sa hukbong rebelde. Ito ay higit pa sa angkop para sa kanya upang hawakan ang bagay na ito. Ang isa pang bagay ay ang hukbong rebelde na tumalikod sa atin. Nagpatuloy si Huang Feng, Ziyan, pumunta ka at makipag-ugnayan sa kanilang mga pinuno. Hilingin sa kanila na ay streamline ang kanilang mga tropa at sipain ang mga matatanda, mahihina, may sakit, at may kapansanan. Hayaang bumalik sila sa pagiging magsasaka at ipagpatuloy ang pagsasaka. Sa ganitong paraan, hindi lamang nito mapapawi ang logistical pressure sa atin, ngunit ito ay magbibigay daan din sa atin na ipagpatuloy ang produksyon. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa ating pangmatagalang digmaan. Kung gayon, paano kung hindi sila pumayag? Sa mata ng mga taong iyon, mas maraming tao ang mayroon sila, mas malakas sila. Kung hihilingin natin sa kanila na gawin ito, baka isipin nila na sadyang pinapahina natin ang kanilang lakas, nag-aalalang sabi ni Liu Ziyan. Kabanata 1235. Ang mga alalahanin ni Liu Ziyan ay hindi walang batayan. Ang mga pinuno ng mga hukbong rebelde, upang palawakin ang kanilang mga puwersa, ay umiikot sa paghuli sa mga lalaking matipuno. Kapag naubusan sila ng matipunong lalaki, huhulihin nila ang matanda, mahihina, may sakit, at may kapansanan upang mabuo ang mga numero. Kahit nasa rebelding hukbo ni Su Pei, nananatili pa rin ang matanda, mahina, may sakit, at may kapansanan. Sa makatuwid, hindi kakaiba na makita ang mga kababaihan sa larangan ng digmaan. Minsan, ang lakas ng pakikipaglaban ng ilang mabangis na babae ay mas malakas pa kaysa sa mga ordinaryong lalaki. Gayunpaman, ang tungkulin ng mga matatanda at bata sa hukbong rebelde ay iwagayway lamang ang bandila at isigaw ang sigaw ng labanan. Walang ibang gamit. Gayunpaman, si Huang Feng ay nagmula sa totoong mundo. Siguradong hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Kaya naman, nais niyang hayaang bumalik sa pagiging magsasaka ang mga matatanda, bata, at kababaihan. Maging ang rebelding hukbong kontrolado niya ngayon o ang iba pang hukbong rebelde na sumuko sa kanya, ganoon din ang kanyang ideya.
Pagkatapos ng panahong ito ng pagpapalawak, hindi maliit ang kanilang teritoryo. Sayang ang pag-iwan sa mga bukid na iyon na hindi nalilinang. Ang pag-aayos para sa kanila na maging mga magsasaka ay ang pinakamahusay sa parehong mundo. Bukod dito, hindi gaanong mababawasan ang kanilang lakas. Gayunpaman, ang katotohanan na maaaring mag-isip si Huang Feng sa paraang ito ay hindi nangangahulugan na ang ibang mga general ng Revolutionary Army ay nag-iisip din ng ganitong paraan. Sa kanilang opinyon, ang paghiling ni Huang Feng sa kanilang mga tao na bumalik sa pagsasaka ay upang pahiniin ang kanilang lakas. Ang susunod na hakbang ay ang direktang pagsasanib sa kanila. Sa makatuwid, hindi nila ito tatanggapin. Dati, nangako sila ng kanilang katapatan kay Supei hindi dahil gusto nilang ma-annex ni Supei, kundi dahil gusto nilang makahanap ng kayakap. Kasabay nito, maaari rin silang makakuha ng pera at pagkain. Kung gusto ni Huang Feng na pahinain ang kanilang lakas, natural na hindi sila papayag. Mas mabuting pumayag sila dito. Kung hindi, wala akong pakialam na tanggalin muna sila. Sinabi ni Huang Feng kay Liu Ziyan, kapag nakita mo sila, sabihin mo sa kanila ng tapat. Kung gusto pa nilang umasa sa atin, gawin mo ang sinasabi ko. Sa hinaharap, kapag nag-away tayo, hindi sila pinapayagang sumuwi sa utos. Kung hindi, aalisin ko muna sila. Isang buwan lang si Huang Feng sa mundong ito. Sa buwang ito, kailangan niyang sakupin ang isang malaking teritoryo para sa kanyang sarili at kay Ning Wushuang. Saka lamang magiging ligtas si Ning Wushuang dito. At the same time, hindi na siya babalik ng walang dala sa pagkakataong ito. Dahil sa limitadong oras, hindi makalaro ni Huang Feng ang Tai Chi kapag nakikitungo sa mga bagay. Mabuti kung pumayag ang mga taong iyon sa kanyang kahilingan. Kung hindi nila gagawin, hindi tatutol si Huang Feng na tretuhin sila bilang mga kaaway at alisin sila. Sa magulong mundong ito, mura at walang halaga ang buhay ng tao. Hanggat mayroon siyang pagkain at pera, maaari siyang mag-recruit ng mas maraming tao. Wala siyang pakialam kung sumuko man ang mga iyon sa kanya. Leader, kung gagawin natin ito, natatakot ako na magdudulot sila ng gulo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan si Liu Ziyan sa mga general ng Revolutionary Army. Kaya naman, alam niya ang ugali ng mga taong ito. Kung talagang ginawa niya ang sinabi ni Huang Feng, napakataas ng posibilidad na bumaling sila sa kanya. Mas mabuti kung sila ay magdudulot ng gulo. Nag-aalala ako na hindi ako magkakaroon ng pagkakataong harapin sila. Ayokong magkaroon ng potensyal na banta sa paligid ko sa lahat ng oras. Gusto kong alisin ng maaga ang mga banta, nakangiting sabi ni Huang Feng. Sige, tiwala si Liu Ziyan kay Huang Feng, kaya hindi na siya nagsalita pa. Alam niya ang mga kakayahan ni Huang Feng. Bukod dito, si Huang Feng ay naging pinuno pa lamang. Kung alam niyang patuloy na sinasalungat ni Liu Ziyan ang kanyang opinyon, maaaring mawalan ng mukha si Huang Feng. Tungkol sa Imperial Army, hawakan muna natin sila sa isang pagkapatas. Huwag magmadaling gumawa ng hakbang. Ayusin muna natin ang ating mga panloob na problema, pagkatapos ay lalabanan natin sila, sabi ni Huang Feng. Si Huang Feng ay hindi estranghero sa pakikipaglaban sa hukbong imperial. Isang taon na siyang nanatili dito. Sa taong iyon, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pakikipaglaban sa hukbong imperial. Sa makatuwid, ang hukbo ng imperial ay isang pamilyar na kalaban sa kanya. Nagbago man ang general ng kabilang partido, maraming bagay sa hukbo ang hindi na mababago. Ang pinakamahalagang bagay para kay Huang Feng ngayon ay ang ganap na kontrolin ang hukbong rebelde. Kasabay nito, kailangan niyang harapin ang relasyon sa iba pang mga hukbong rebelde. Oo. Sumagot ang lahat ng general. Pagkatapos noon, natapos ang pagpupulong. Nagsibalikan ang lahat sa kani-kanilang pwesto. Si Huang Feng lamang ang naiwan sa bulwagan. Sa pagtingin sa maluwag at maliwanag na bulwagan, hindi napigilan ni Huang Feng na mapabuntong hininga. Alam na talaga ni Supei kung paano mag-enjoy sa sarili niya ngayon. Nang makaalis na siya, ang lugar kung saan ginanap ni Supei ang pulong ay medyo simple pa rin. Sa maikling panahon lamang, ang tirahan ni Supei ay lubos na nagbago. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay pagmamay-ari na ngayon ni Huang Feng. Siyempre, mahuhulaan din ni Huang Feng na magkakaroon ng kaunting problema sa proseso ng pagkukontrol niya. Kung tutuusin, bagamat sikat na sikat siya sa hukbong rebelding ito,
Naramdaman na niya na maraming tao sa hukbong ito ng rebelde na may sariling maliliit na puwersa. Kahit si Su Pei ay hindi ganap na makontrol ang rebeldeng hukbong ito. Sa pagkakataong ito, kung gusto niyang agawin ang posisyong iyon, tiyak na may mga taong hindi makontento. May mga taong aalis pa sa pangkat na ito. Kapag naayos na ang lahat, tiyak na hihina ang lakas nitong rebeldeng hukbo. At pinatunayan ng mga katotohanan na hindi mali ang mga alalahanin ni Huang Feng. Matapos kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagbabalik, pagpatay kay Su Pei, at pag-agaw sa posisyon ng pinuno, hayagang tinutulan ito ng ilang tao. Ang ilang mga tao ay sumigaw na patayin siya upang ipaghiganti si Su Pei. Karamihan sa mga taong ito ay sumunod kay Su Pei sa loob ng maraming taon. Lahat sila ay dati niyang mga subordinate. Kahit na si Huang Feng ay may mga natatanging tagumpay sa militar, hindi pa rin ito mababago ang posisyon ni Su Pei sa kanilang mga puso. Kasabay nito, sinamantala rin ng ilang tao ang pagkakataong ito na umalis kasama ang kanilang mga tao. Ang kanilang dahilan ay hindi si Huang Feng ang kanilang lehitimong pinuno. Hindi nila nakilala ang posisyon ng pamumuno ni Huang Feng. Ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay sa mga matataas na general na lumahok sa kanyang huling pagpupulong, may ilan talaga na nagbago ng isip pagkabalik. Umalis sila kasama ang kanilang mga subordinate, na gustong magtatag ng kanilang sariling pinuno. Siyempre, ang ikinatuwa ni Huang Feng ay marami pa ring tao ang sumuporta sa kanya. Ang prestihiyo na nakuha niya mula sa kanyang mga nakaraang tuloy-tuloy na tagumpay ay lubhang kapaki-pakinabang sa oras na ito. Bagamat hindi pa rin nila matanggap na pinatay ni Huang Feng si Su Pei, matapos malaman ang dahilan kung bakit pinatay ni Huang Feng si Su Pei, kinilala nila ang pamumuno ni Huang Feng. Bukod dito, nadama nila na sa ilalim ng pamumuno ni Huang Feng, sila ay magiging mas malakas. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay patuloy na nangyari, ngunit si Huang Feng ay walang ginawa para pigilan ang mga ito. Gusto lang niyang manatili ang mga tunay na tapat sa kanya. Para naman sa mga hindi nakakilala sa kanya, mas mabuting umalis na sila ngayon. Kabanata 1236. Siyempre, walang ginawa si Huang Feng sa ibabaw. Sa totoo lang, palihim niyang ipinapasok ang mga tao sa Revolutionary Army. Ang mga taong ito ay mga alipin na ipinagpalit niya sa pamamagitan ng mga kahon ng imbakan. Walang problema sa kanilang katapatan. Bukod dito, napakalakas nila. Pagkatapos nilang pumasok sa revolusyonaryong hukbo, tiyak na mabilis silang babangon sa gitna ng mga ordinaryong tao. Kapag dumating ang oras na iyon, sila ang magiging pinakamalaking katulong niya. Hindi masyadong mahirap magsingit ng mga tao sa Revolutionary Army. Ang lahat ng revolusyonaryong hukbo ay medyo maluwag sa mga tuntunin ng kita. Hindi pagmamalabas na sabihin na marami sa mga pinuno ng revolusyonaryong hukbo ang nagnanais na hanggat sila ay nabubuhay at nakakalakad. Sa makatuwid, may mga magsasaka na sumasali sa hukbo araw-araw at magiging bahagi ng revolusyonaryong hukbo. Bukod dito, sa panahong ito, palaging may mga taong umaalis at umaalis sa revolusyonaryong hukbo ni Huang Feng. At the same time, may mga sumasali din. Sa makatuwid, ang daloy ng mga tao ay napakalaki. Kung nais ni Huang Feng na magsingit ng ilang tao, walang problema. Sa mga ilang araw na ito, hindi lamang may mga taong umaalis sa Revolutionary Army ni Huang Feng, ngunit sa parehong oras, ang Revolutionary Army na tumalikod sa kanya ay nagiging hindi mapakali. Noong una, lumiko sila sa Revolutionary Army ni Su Pei dahil gusto nilang sumakay sa kanyang coattails. Ngayon, ang revolusyonaryong hukbo na ito ay nagkaroon ng mga panloob na problema at ang kanilang lakas ay lubhang nabawasan. Bukod dito, nais ni Huang Feng na pahinin ang kanilang lakas sa oras na ito. Siyempre, lalo silang hindi mapakali. Sa makatuwid, sa loob ng ilang araw na ito, ang mga taong ito ay gumagalaw kung saan-saan na parang may gagawin. Ang isa pang masamang balita ay tila alam ng Imperial Court na mayroong panloob na alitan sa Huang Feng's Revolutionary Army. Kaya naman, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa revolusyonaryong hukbong general na humaharap sa kanila sa harapang linya. Parang gusto nilang kumbansihin ang kabilang partido na sumuko. Tsaka parang naantig ang general. Malinaw na hindi ito magandang balita para kay Huang Feng. At sa ilang araw na ito, habang ang labas ng mundo ay nasa kaguluhan, si Huang Feng ay sinasamahan si Ning Wushuang. Si Ning Wushuang ay naging babae ni Huang Feng at siya ay pinaka-infatuated.
Sa tulong ni Huang Feng, binawi niya ang lahat ng mga tindahan at ang Huang Residence ay nagkaroon ng bagong hitsura. Gayunpaman, sa ilang araw na ito, ang mga tindahan ay pinamahalaan ni Xiao Kui habang si Ning Wushuang ay kasama ni Huang Feng. Hindi masyadong maganda ang balita sa labas kamakailan. Baka may nangyari. Nag-aalalang tanong ni Ning Wushuang kay Huang Feng. Si Ning Wushuang ay hindi isang binibini na walang gaanong alam tungkol sa mundo. Kung tutuusin, matagal na siyang nagpapatakbo ng isang tindahan. Sa makatuwid, siya ay lubos na alam tungkol sa ilang mga balita. Ang lungsod na kasalukuyang tinitirhan niya ay ang pangunahing kampo ng hukbo ni Huang Feng. Sa makatuwid, natural na nag-aalala si Ning Wushuang kay Huang Feng. Ayos lang, ilang clown lang sila, kaya ko naman sila, sabi ni Huang Feng na may maluwag na ekspresyon. Mabuti naman, naniniwala ako sayo, nakangiting sabi ni Ning Wushuang. Hanggat sinabi ni Huang Feng na walang problema, tiyak na walang magiging problema. O tama, sa panahong ito, subukang huwag lumabas hanggat maaari upang maiwasan ang anumang aksidente. Kung pinilit ko ang mga taong iyon, maaari silang gumawa ng anumang bagay, sabi ni Huang Feng. Napagpasyahan na ni Huang Feng na kumilos. Pagdating ng panahon, tiyak na mapipilitin ang ilang tao sa isang sulok. Hindi siya nag-aalala sa sarili niyang kaligtasan, ngunit nag-aalala siya kay Ning Wushuang. Natatakot siya na baka may mangyari sa kanya. Kung tutuusin, maraming tao ang nakakaalam tungkol sa relasyon niya at niya. Natatakot siya na ang mga taong iyon ay gumawa ng isyo sa kanya. Mananatili ako sa bahay nitong ilang araw. Ang mga tindahan ay ipapaubaya kay Xiao Kui upang pamahalaan, sabi ni Ning Wushuang. Siya ay orihinal na isang binibini ng isang malaking pamilya, kaya hindi mahirap para sa kanya na tanggapin na kailangan niyang manatili sa bahay. Naging mahirap sa'yo. Gayunpaman, huwag kang mag-alala. Malapit na ang resulta, tiwalang sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, ang mga resulta ay malapit nang lumabas. Sa ilang araw na ito, nalaman na ni Huang Feng kung ano ang gusto niya. Sa makatuwid, nagpasya siyang gumawa ng isang hakbang. Sa orihinal, ilang tao ang umalis sa voluntaryong hukbo ni Supei pagkatapos nitong ilang araw ng mga hindi inaasahang pangyayari. Gayunpaman, mayroon pa ring humigit kumulang 100,000 tao sa huli. Ito ang naging resulta matapos magkusa si Huang Feng na sipain ang mga babae, matatanda, at mga bata. Kung hindi, ang bilang ay magiging mas malaki. Ipinakita nito na sa panahong ito, talagang lumalawak ang hukbo ni Supei. Bukod dito, mayroon pa ring humigit kumulang 100,000 sundalo sa frontline na humaharap sa hukbong imperial. Ang mga taong iyon ay lahat ay nakaranas sa daan-daang labanan. Sa makatuwid, hindi susuko si Huang Feng. Gayunpaman, ang general na namumuno sa hukbo ay may hindi maliwanag na saloobin sa panahong ito. Wala siyang malinaw na tugon sa mabuting kalooban ni Huang Feng. Bilang karagdagan, ayon sa impormasyon ni Huang Feng, ang kabilang partido ay nakipag-ugnayan sa Imperial Envoy ng Imperial Court. Kung tungkol sa kung anong desisyon ang kanilang gagawin sa huli, si Huang Feng ay hindi nang ahas na makatiyak. Tulad ng para sa voluntaryong hukbo na dating sumuko kay Supei, patuloy din silang gumagawa ng maliliit na paggalaw. Tila may gusto silang gawin sa voluntaryong hukbo ni Huang Feng. Si Huang Feng ay natural na hindi papayag na mahuli siya ng walang laban. Nang gabing iyon, sa isang maluwang na patio, may isang grupo ng magigiting na tao na nakaupo sa bulwagan ng isang patio, nag-uusap ng isang bagay. Mula sa kanilang mga katawan, kitang-kita ng isa ang ilang bandidong aura. Let's do it. Mas kakaunti na ang tao nila ngayon. Ano ang kinakatakutan natin? Sabi ng isa sa mga nasa middle-aged na lalaki. Tama, dati, marami silang tao, kaya sumuko na kami sa kanila. Ngayon na marami na sa kanila ang umalis, gusto talaga nilang pahinin ang lakas namin. Hindi na kailangang maging magalang sa kanila. Tama, sumasang-ayon din ako sa paggawa ng hakbang. Ngayon na ang panahon kung kailan sila ang pinakamahina. Talunin mo sila at hahatiin natin ng pantay ang kanilang teritoryo. Nang marinig ito, ang mga mata ng lahat ay napuno ng kasakiman. Ang mga taong ito ay ang iba pang mga pinuno ng voluntaryong hukbo na sumuko kay Huang Feng. Nagtipon sila ngayon upang pag-usapan ang paggawa ng hakbang laban sa voluntaryong hukbo ni Huang Feng. Ito na ang ika-5 beses na nagtipon sila nitong mga nakaraang araw. Sa bawat
Pagkakataon, pinag-uusapan nila ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, naniniwala sila na gusto sila ni Huang Feng na pahinain. Bukod dito, ang voluntaryong hukbo na kinaroroonan ni Huang Feng ay nasa pinakamahina ngayon. Napakarami pa nilang teritoryo. Kung hindi sila kumilos ngayon, kailan pa sila maghihintay? Ngunit narinig ko na ang kanilang kasalukuyang pinuno ay ang lalaking iyon na tinatawag na Huang Feng. Narinig ko na siya ay napakalakas, nag-aalalang sabi ng isa sa mga pinuno ng voluntaryong hukbo. Ang reputasyon na itinayo ni Huang Feng sa nakalipas na taon ay hindi lamang umiiral sa kanyang kasalukuyang voluntaryong hukbo. Sa ibang mga hukbong voluntaryo, maging ang hukbo ng korte ng imperial, napakahusay ng kanyang reputasyon. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang tagumpay. Narinig ko rin na mahirap siyang harapin, sabi ng isa pang tao. Ano ang dapat ikatakot? Gayunpaman, malinaw na hindi lahat ay natatakot kay Huang Feng. Sa harap ng mga benepisyo, ang mga tao ay madalas na matapang. Makapangyarihan ang Huang Feng na iyon, ngunit mas marami na tayong tao kaysa sa kanila ngayon. Ano ang dapat ikatakot? Kabanata 1237. Tama. Wala na talaga tayong dapat ikatakot sa kanila ngayon. Sabi ng isa pang tao, nang dumating ang Huang Feng na iyon, pinaalis niya ang marami sa kanila. Pagkatapos noon, pinalayas niya ang marami sa kanila. Wala na silang 100,000 katao na lang ang natitira sa kanila. At saka, nagkalat sila sa iba't ibang lugar. Hanggat itinutuon natin ang ating mga puwersa at direktang aatake ang kanilang pugad, tiyak na maibaba natin sila. I also think that we should take action. That Huang Feng is a ruthless character. Dati, si Su Pei ay hindi nang ahas na tretuhin tayo ng ganito. Sa oras na dumating siya, diretso niyang pinahina ang lakas namin. Ito ay bago pa siya magkaroon ng matatag na kinatatayuan. Kapag siya ay mas malakas, siguradong lalamunan niya tayo ng direkta. Kapag dumating ang oras na iyon, magkakaroon pa ba tayo ng magagandang araw na mayroon tayo ngayon? Nang marinig ito ng iba ay tumanggo sila bilang pagsang-ayon. Bago ang pag-aalsa, sila ay mga ordinaryong magsasaka lamang. Gayunpaman, ngayon na sila ay naging mga pinuno ng rebeldeng hukbo sa loob ng mahabang panahon, natamasa na nila ang mga benepisyo ng kapangyarihan. Kung hihilingin sa kanila na direktang ibigay ang kanilang kapangyarihan, tiyak na hindi sila papayag. Sa makatuwid, pagkatapos ng talakayan, lahat ng naruroon ay sumang-ayon na samantalahin ang katotohanan na si Huang Feng ay hindi pa nakakakuha ng matatag na posisyon at hindi pa nakakabawi ng kanilang lakas upang agad na atakihin ang rebelding hukbong kinaroroonan ni Huang Feng. Kapag natalo na nila si Huang Feng at ang iba pa, hindi lamang sila makakawala mula sa panganib na hamina ang kanilang lakas, ngunit makakamit din nila ang isang malaking lugar ng teritoryo. Kahit na anong tingin nila dito, it was a good deal. Bukod dito, hindi inisip ng mga taong ito na sila ay mabibigo. Makapangyarihan si Huang Feng, ngunit sa harap ng ganap na kapangyarihan, gaano man siya kalakas, wala itong silbi. So, you have decided to join forces to attack me. Nang matapos ang lahat sa kanilang talakayan at nakarating sa isang pangwakas na desisyon, isang boses ang biglang tumunog sa kanilang mga tainga. Sinong nandoon? Lumabas ka na. Tumayo agad ang lahat ng nasa eksena. Maya-maya, may lumitaw na figure sa entrance ng hall at dahan-daang pumasok. Sino ka? Paano ka nakapasok? Tanong ng isang hostage. Pinag-uusapan nila ang mga lihim na bagay dito, kaya dapat may mga bantay sa labas. Gayunpaman, ang taong ito sa harap nila ay maaaring lumitaw dito ng walang tunog. Natural, lahat ay naguguluhan. What a joke! Ilang araw mo na akong pinag-uusapan kung paano ako haharapin, ni hindi mo nga kilala kung sino ako. Nakangiting sabi ng pumasok. Ikaw si Huang Feng. Bulalas ng isang tao. Ako iyon. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Bagamat mahigit 100 ang tao ang kaharap niya, hindi naman siya mukhang nag-aalala. Ang mga taong ito sa harap niya ay hindi makapagdala sa kanya ng labis na problema. Ang taong dumating ay si Huang Feng. Bagamat lihim na pinag-uusapan ng mga taong ito kung paano siya haharapin, ang mga alipin na ipinagpalit ni Huang Feng sa pagkakataong ito ay mahusay sa pagsubaybay, qigong, at iba pa. Sa makatuwid, hindi masyadong mahirap hanapin ang mga ito. Iniisip ng mga taong ito na ang mga bagay na kanilang napag-usapan ay hindi malalaman ng mga tagalabas.
Sa katunayan, ang hindi nila alam ay ang bawat salita na kanilang sinabi ay maririnig ni Huang Feng sa simula pa lang. Walang ginawa si Huang Feng sa kanila noon. Ang isang dahilan ay hindi pa hinog ang panahon. Gusto niyang palabesan ang lahat ng taong sumasalungat sa kanya. Ang isa pang dahilan ay ang mga taong ito ay hindi nagpasya na maging pag-alit. Gayunpaman, ngayon tila ang mga taong ito ay gumawa ng isang desisyon. Si Huang Feng ay natural na lumitaw at handang lutisin ang bagay na ito. Ang mga taong ito ay halatang hindi kilala si Huang Feng. Bagamat narinig na nila ang pangalan ni Huang Feng noon, kahit na sa mga naunang nasasakupan ni Huang Feng, marami sa kanila ang hindi pa nakikita si Huang Feng, pati na ang mga tagalabas. Sa makatuwid, hindi nakakagulat na hindi kilala ng mga taong ito si Huang Feng. Paano ka nakapasok? Tanong ng isang hostage. Gayunpaman, matapos malaman na ang taong dumating ay si Huang Feng, nag-ingat sila. Gayunpaman, nang makita nila na si Huang Feng ay nag-iisa, ang kanilang mga puso ay lubos na nakaka-relax. Naisip pa nga ng ilang tao na may problema si Huang Feng sa kanyang utak. Talagang naglakas loob siyang pumunta sa pinto ng mag-isa. Narinig na ng mga taong ito ang kapangyarihan ni Huang Feng noon, ngunit naramdaman nila na makapangyarihan si Huang Feng sa kanyang kakayahang mamuno. Ang kanyang personal na kakayahan ay karaniwan. Kahit na mayroon siyang ilang mga kasanayan, hindi siya ang magiging kalaban ng napakarami sa kanila. Siyempre, pumasok ako. Sinabi ni Huang Feng, kailangan kong sabihin na ang lakas ng iyong mga bantay ay talagang hindi ganoon kagaling. Si Huang Feng ay talagang nagmamayabang. Ang lakas ng mga gwardya ay napakalakas na sa paningin ng iba. Gayunpaman, pagdating kay Huang Feng, hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong mahanap si Huang Feng. Pinatay na sila ni Huang Feng. Dahil nandito ka, huwag mong isipin ang pag-alis dito ng buhay ngayon. Bagamat maaari talagang makalusot si Huang Feng sa bantay ng mga gwardya at makapasok, nadama pa rin ng mga tao sa pinangyarihan na may kakayahan silang panatilihin si Huang Feng. Kapag naisip nila ito, kung maaari nilang patayin si Huang Feng ngayon, kung gayon ang kanilang mga aksyon sa hinaharap ay magiging mas maayos. Pagkatapos ng lahat, kung walang commander, ang lakas ng pakikipaglaban ng rebelding hukbo ni Huang Feng ay tiyak na bababa ng husto. Mas magkakaroon sila ng tiwala sa kanilang mga aksyon sa oras na iyon. Habang pinag-iisipan nila, mas nasasabik ang mga taong ito. Bumantong hininga sila sa kanilang mga puso. Si Huang Feng ay talagang walang utak. Siya talaga ang nagkusa na pumunta sa pinto at mamatay. Ito ang gusto kong sabihin sa iyo. Dahil naging kaaway mo na ako, hindi mo nasisikatan ng araw bukas. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Huang Feng. Sa ibang space-time, ang mga tanikala sa kanyang katawan ay magiging mas mababa. Para sa mga kaaway na ito na gustong pumatay sa kanya, hindi siya magkakaroon ng kahit kaunting awa. Gusto mo kaming patayin? Anong biro? Gusto kong makita kung paano mo kami papatayin. Nakatayo ako ngayon dito. Halika at patayin mo ako kung may kakayahan ka. Panipi. Ang mga salita ni Huang Feng ay parang biro sa iba. Walang naniniwala na totoo ang mga salita ni Huang Feng. Kahit na may kakayahan siya, makakatakas kaya siya sa kanilang pagkubkob. Akala ba niya isa siyang immortal na kayang pumatay ng sinumang gusto niya? Sa gusto mo. Matapos marinig ni Huang Feng ang mga salita ng taong iyon, marahan niyang itinuro ito. Biglang nanginag ang katawan ng taong iyon, at biglang napawi ang ngiti sa labi. Puno ng pagdududa at kawalang paniwala ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Huang Feng. Pagkatapos, bumagsak ang kanyang katawan sa gulat na tingin ng iba. May malaking butas sa kanyang lalamunan. Direktang tinusok ang kanyang lalamunan. This is the first time I heard someone make such request to me. Nakakahiya namang tumanggi. Tumingin pa rin si Huang Feng sa mga tao ng may kalmadong mukha at sinabi, sino pa ang may kakaibang kahilingan? Sabihin mo, at isa-isa ko siyang bibiguin. Panipi. Sa oras na ito, muling ibinaling ng iba ang kanilang mga mata kay Huang Feng. Hindi na relaxed at nakangiti ang mga mukha nila. Mas natakot sila at nagdududa. Takot na takot sila sa husay ni Huang Feng. Kasabay nito, labis silang naguguluhan sa paraan ni Huang Feng sa pagpatay ng mga tao. Hindi nila alam kung paano ito ginawa ni Huang Feng. Kabanata 1238. Lahat, sabay na tayong patayin. Siya ay isang tao lamang. Mas marami tayong tao.
Huwag kang matakot. May nag-react at malakas na sabi. Oo, isang tao lang siya. Kahit gaano pa siya kalakas, walang kwenta. Lahat, sabay tayo. May nag-echo. Si Huang Feng ay nakatayo roon at pinagmamasdan ng mga taong patuloy na sumisigaw, ngunit wala siyang gaanong pakialam. Kung ito ang mundo ng Wuxia, at ang mga taong ito ay eksperto din sa underworld, maaaring maramdaman ni Huang Feng ang pressure. Gayunpaman, ang mga taong ito ay malinaw na hindi. Sa makatuwid, kahit na marami silang tao, kahit sumigaw sila ng malakas, hindi natatakot si Huang Feng. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay malinaw na hindi lamang marunong sumigaw. Matapos palakasin ang loob ng isa't isa, lahat sila ay sumugod kay Huang Feng. Alam nila na mula nang lumitaw si Huang Feng dito at tila alam ang kanilang plano, hindi siya maawa sa kanila. Dahil mamamatay sila kung hindi sila lalaban, maaari rin nilang labanan si Huang Feng. Bukod dito, naramdaman nga nila na may pagkakataon pa sila sa sitwasyon kung saan mas marami silang tao. Sa makatuwid, sa oras na ito, nabigla lamang sila sa husay ni Huang Feng at hindi nawalan ng pag-asa. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, naramdaman nila ang lasa ng kawalan ng pag-asa dahil nang marami sa kanila ang sumugod kay Huang Feng, wala talaga silang magagawa kay Huang Feng. Tila pinalibutan nila si Huang Feng sa gitna, ngunit hindi nila kayang saktan si Huang Feng. Kahit na ang mga taong ito ay walang anumang malalim na martial arts, pagkatapos ng lahat, sila ay nakapunta na sa larangan ng digmaan at nakipaglaban sa larangan ng digmaan. Bukod dito, maraming beses na nila itong ginawa. Kung hindi, hindi sila umabot sa posisyon ngayon. Masasabing bawat isa sa kanila ay may ilang paraan ng pagpatay. Bilang resulta, nalaman nila ngayon na kapag kaharap si Huang Feng, ang ibig sabihin ng pagpatay na ipinagmamalaki nila ay walang epekto. Si Huang Feng ay hindi magiging magalang sa kanila. Pareho ang iniisip niya sa mga taong ito. Dahil alam na niya ang tungkol sa plano nila at nagpakita pa, matatapos na ang bagay na ito ngayong gabi. Kung hindi siya mamamatay, ang mga taong ito ay mamamatay. Malinaw, ayaw mamatay ni Huang Feng. Kaya, maaaring ang mga taong ito lamang ang namatay. Patuloy na. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan. Ito ay naiiba sa unang tao. Ang unang tao ay pinatay ni Huang Feng sa isang iglap. Wala man lang siyang naramdamang sakit bago siya pinatay ni Huang Feng. Gayunpaman, malinaw na naranasan ng mga taong ito ang proseso ng kamatayan. Mula sa pagkakasugat, hanggang sa paghihirap, hanggang sa huling hininga, ang buong proseso ay hindi pinalampas ng sinuman. Paunti-unti ang mga taong kumukubkob kay Huang Feng. Sa mga natitirang tao, marami na ang nag-iisip na tumakas. Ito ay dahil natuklasan nila na hindi nila makukuha ang kaunting kalamangan laban kay Huang Feng sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban. Sa huli, walang ibang kinalabasan maliban sa kamatayan. Tumakbo. Hindi malaman kung sino ang sumigaw, ngunit pagkatapos nito, ang lahat ay tila na pagkasundoan na magkalat sa lahat ng direksyon. Bagamat may mga pader sa paligid nila, hindi ito malaking problema para sa kanila. Hanggat nakatakas sila dito, magkakaroon sila ng pagkakataong maghayganti. Gayunpaman, paano sila hahayaan ni Huang Feng na makatakas? Gayunpaman, hindi niya sila hinabol. Sa halip, tumayo siya at sinabi sa himpapawid, hulihin at patayin silang lahat. Pagkatapos, mula sa bawat sulok ng patio, maraming mga figure ang lumitaw. Sa isang iglap ay nakaalis na sila sa looban at sinundan ang mga taong nagsitakas kanina. Sa di kalayuan, naririnig pa rin ni Huang Feng ang mga hiyawan. Wala pang 3 minuto ay bumalik na ang mga taong lumabas kanina, at sa kanilang mga kamay, may bangkay. Ito ang mga taong pinatay nila noon. Pag-uulat kay Young Master, ang mga target ay napatay lahat. Wala sa kanila ang nakatakas. Lumapit ang isa sa kanila sa tabi ni Huang Feng at nagsabi, "Bueno, ilagay mo ang bangkay sa pintuan ng mansyon na ito, linisin mo ito, at pagkatapos ay umalis ka," sabi ni Huang Feng. Oo, pagkatapos noon, si Huang Feng ang unang umalis. Ang iba pa niyang mga alipin ay sunod-sunod ding umalis matapos harapin ang mga bagay na iniutos sa kanila ni Huang Feng. Kinaumagahan, kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng mga pinuno ng rebeldeng hukbo. Nagdulot ito ng kaguluhan. Ito ang mga pinuno ng mahigit 100 hukbong rebelde. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatay silang lahat sa isang gabi.
Wala ni isang bakas ang naiwan. Habang hinuhulaan ng lahat kung sino ang mamamatay tao, mas nakatuon sila sa pakikibaka para sa pamumuno. Dapat malaman na si Supi at ang mga pinuno ng rebelding hukbo ay hindi lamang ang nagustuhan ng kapangyarihan. Ngayong biglang namatay ang mga pinuno ng hukbong rebelde, ang unang naisip ng kanilang mga nasasakupan ay hindi ang hanapin ang pumatay at ipaghiganti ang kanilang pinuno, kundi ang ipaglaban ang posisyong naiwan. Bukod dito, ang panloob na istruktura ng bawat rebelding hukbo ay hindi masyadong maayos. Sa makatuwid, hindi madaling makuha ang posisyong iyon. Sinamantala rin ni Huang Feng ang pagkakataong ito para kumalap at umatake sa isang grupo ng mga tao. Nakuha niya ang maraming tao na nasa larangan ng digmaan at may kakayahang makipaglaban sa kanyang hukbong rebelde. Lalong lumakas ang kanyang lakas. Kasabay nito, dahil sa usapin kay Supei, ang mga hindi sumunod kay Huang Feng ay nagkusa na umalis. Sa makatuwid, sa oras na ito, ang kontrol ni Huang Feng sa kanyang hukbong rebelde ay lumakas ng walang katulad. Opisyal ding tinukoy ni Huang Feng ang rebelding hukbong ito bilang Han Army. Tulad ng para sa mga rebelding hukbo na dati nang sumuko sa kanya, pagkatapos nilang magkaroon ng bagong pinuno at hatiin at masipsip ni Huang Feng, ang kanilang lakas ay hamina ng husto. Ang ilan sa kanila ay muling piniling sumuko kay Huang Feng, at ang ilan ay umalis kasama ang kanilang mga tropa. Malugod na tinatanggap ni Huang Feng ang mga sumuko sa kanya, ngunit sinabi rin niya ng maaga na kung sino man ang hindi sumunod sa mga utos at hindi magsikap, hindi siya magiging magalang. Para naman sa mga nagkusa na umalis, hindi pinahirapan ni Huang Feng ang mga bagay para sa kanila. Gayunpaman, binalaan din niya sila na pagkatapos nilang umalis, ang dalawang panig ay hindi na magkakampi, kundi magkaaway. Sa susunod na pagkikita nila, magkaaway sila. Hindi rin magiging maawain si Huang Feng. Pagkatapos ng isang linggong paglilinis at muling pag-aayos, ang bilang ng mga tao sa Han Army ni Huang Feng ay bumaba ng kaunti. Gayunpaman, hindi gaanong nabawasan ang kanilang lakas. Bukod dito, dahil mas masunurin ang mga taong ito, maaaring tumaas ang kanilang tunay na lakas sa pakikipaglaban. Matapos malutas ang mga panloob na problema, sa wakas ay itinuon ni Huang Feng ang kanyang mga mata sa hukbong imperial. Sila ang kanyang pinakamalaking kaaway sa space-time na ito. Ang balita mula sa frontline ay hindi masyadong maganda. Ang general ay tila naghahanda na ipahayag na siya ay susuko sa Imperial Court sa malapit na hinaharap. Malinaw na ayaw ni Huang Feng na makita ito, kaya kumuha siya ng ilang alipin at umalis muna. Para naman sa hukbo, sa ilalim ng pamumuno ni Liu Xian at Wang Danyo, pumunta sila sa frontline. Naghahanda si Huang Feng na magkaroon ng isang malaking labanan sa hukbo ng korte ng imperial upang ganap na magpasya sa direksyon ng buong digmaan. Kabanata 1239. Sa Tianhao City, na siyang hangganang lungsod sa pagitan ng revolusyonaryong hukbo at hukbo ng Imperial Court, ang tuktok ng pader ng lungsod ay medyo sira-sira na. Ito ang resulta ng mga nakaraang tuloy-tuloy na labanan. Gayunpaman, nang hindi maalis ng magkabilang panig ang isa't isa, pinili ng magkabilang panig na huminto sa labanan ng sabay. Ito ay humantong sa kasunod na paghaharap sa pagitan ng dalawang panig. Sa orihinal, ang paghaharap na ito ay magpapatuloy ng ilang sandali. Pagkatapos, dapat ay nagdala si Supei ng mga tao upang magbigay ng suporta. Gayunpaman, ang general dito ay hindi nakatanggap ng suporta ni Supei. Sa halip, nakatanggap siya ng balita na si Supei ay namatay at si Huang Feng ang pumalit. Ang general na ito na nagngangalang Lubao ay labis na nagulat sa balitang ito. Magkakilala sina Lubao at Huang Feng. Sa loob ng isang taon na nanatili rito ni Huang Feng, magkakilala silang dalawa. Noong panahong iyon, si Huang Feng ang general na namumuno sa hukbo at ang pangalawang pinuno ng buong Revolutionary Army. Si Lu Bao ay isa ring mataas na general sa Revolutionary Army. Bagamat ang kanyang katayuan ay hindi kasing taas ng kay Huang Feng, hindi rin ito masama. Ang record ng labanan ni Huang Feng ay magiting at nanalo siya sa bawat laban. Tunay nga, maraming sundalo at general sa Revolutionary Army ang humanga sa kanya. Gayunpaman, mayroon ding ilang tao na hindi humanga kay Huang Feng. Sa halip, naiinggit sila. Ang Sun Liang ay maaaring ituring na kalahati sa kanila, at itong Lubao ay maaaring ituring na isa. Gayunpaman, sa oras na iyon,
si Huang Feng ay nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Maraming tao sa Revolutionary Army ang humanga sa kanya. Bukod dito, lubos din ang tiwala ni Su Pei kay Huang Feng. Kahit na nagseselos si Lu Bao kay Huang Feng, wala siyang magagawa. Gayunpaman, nang maglaon, biglang umalis si Huang Feng. Medyo nagulat ito kay Lu Bao. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay higit sa lahat noong panahong iyon. Walang dahilan para bigla siyang umalis. Pareho ang iniisip ni Lu Bao gaya ng ilang tao sa Revolutionary Army. Naniniwala siya na ang biglaang pag-alis ni Huang Feng ay hindi voluntaryong ngunit pinilit ni Su Pei. Ang dahilan ay natural dahil ang kanyang mga nagawa ay natatabunan ng kanyang Panginoon. Sa katunayan, si Huang Feng ay maaaring pinaslang ni Su Pei. Bagamat mayroon siyang ganoong hula, walang kahit katiting na intensyon si Lu Bao na humingi ng paliwanag para kay Huang Feng. Sa kabaligtaran, siya ay napakasaya. Akala niya ay dumating na ang kanyang pagkakataon. Pagkatapos nito, ang kanyang posisyon ay patuloy na tumaas. Nagtatag din siya ng magandang relasyon sa bagong general na si Sun Liang. Dahil dito, mas mataas ang kanyang posisyon sa Revolutionary Army. Gayunpaman, ang gayong tao na inakala ni Lu Bao ay pinilit na umalis o pinatay ay biglang bumalik. Natural na nagulat si Lu Bao. Sa kanyang opinyon, napilitan man si Huang Feng na umalis o pinatay, halatang imposible para sa kanya na bumalik. Sa huli, biglang lumitaw si Huang Feng. Sa sandaling lumitaw siya, pinatay niya sina Su Pei at Sun Liang sa pamamagitan ng dumadagandong na paraan. Kasabay nito, kontrolado niya ang revolusyonaryong hukbo. Lalo nitong ikinagulat si Lu Bao. Kasabay nito, naunawaan din niya na kahit na umalis si Huang Feng sa loob ng ilang panahon, nandoon pa rin ang kanyang prestihiyo sa Revolutionary Army. Marami pa ring taong handang tanggapin ang kanyang pamumuno. Si Lu Bao mismo ay isa na ngayong general na namuno sa 100,000 katao. Gayunpaman, ayaw niyang tanggapin muli ang pamumuno ni Huang Feng. Ito ay dahil ang kanyang relasyon kay Huang Feng ay napakakaraniwan noon. Tila mababa ang tingin sa kanya ni Huang Feng. Ngayong nabawi na ni Huang Feng ang kapangyarihan, tiyak na huhuberin niya si Lu Bao sa kanyang pamumuno at ibibigay ito sa kanyang pinagkakatiwalaan. Halatang hindi ito matatanggap ni Lu Bao. Sa oras na ito, tila alam ng mga opisyal ng korte ng imperial na matagal nang nakaharap sa kanya ang sitwasyon sa kanyang panig. Palihim silang nagpadala ng mga tao para hikayatin siyang sumuko at nangako sa kanya ng mataas na posisyon at masaganang sweldo. Dahil dito natukso si Lu Bao. Kahit anong mangyari, orthodox pa rin ang Imperial Court. Bukod dito, hindi pa rin sila ni Huang Feng sa mabuting relasyon. Sa kasong ito, malinaw na isang magandang desisyon ang umasa sa Imperial Court. Gayunpaman, hindi agad pumayag si Lu Bao. Sa halip, patuloy siyang nakikipag-usap sa mga tao sa korte ng imperial tungkol sa mga kondisyon. Alam niyang nasa 100,000 katao ang nasa ilalim niya. Ang mga taong ito ay iba sa mga taong nasa likuran niya. Madalas silang mag-away at napakalakas. Ang mga taong ito ang kanyang bargaining chips. Talagang interesado ang mga tao sa korte ng imperial sa 100,000 katao sa ilalim niya. Ang mga taong ito ay nabinyagan sa larangan ng digmaan. Kung maaari silang kumbansihin na sumuko, maaari silang magamit kaagad. Hindi na nila kinailangan pang magsanay. Maaari itong makatipid sa kanila ng maraming oras. Sa makatuwid, sa negosasyon kay Lu Bao, patuloy silang gumawa ng mga konsesyon. Dahil dito, naging maayos ang buong proseso ng negosasyon. Ang magkabilang panig ay halos naabot ang isang pangwakas na kasunduan. Gayunpaman, ang mga negosasyong ito ay lihim na isinagawa. Una, ito ay upang magbantay laban kay Huang Feng. Pangalawa, ito ay ang hindi ipaalam sa mga sundalo sa hukbong rebelde. Pagkatapos ng lahat, marami sa kanila ang napupuot sa korte ng imperial. Dahil sa mga aksyon ng Imperial Court kaya sila naging mga bandido. Sa makatuwid, kung alam ng mga taong iyon, hindi magpapatuloy ang negosasyong ito. Bagamat tiyak na maraming tao sa hukbo ang hindi sumusuporta sa pag-asa sa Imperial Court, hindi nag-alala si Lu Bao. Nang maayos na ang lahat, wala nang silbi kahit tutol ang mga iyon. Lord Lo, congratulations sa paggawa ng tamang desisyon. Simula ngayon, tayong dalawa na ang magkakasama. Nakita ng negotiator ng Imperial Court na sa wakas ay nagkasundo ang magkabilang panig at nakangiting sinabi kay Lu Bao. Nagawa ang bagay na ito.
Para sa kanya, isa rin itong political achievement. Siyempre, masaya siya. Sana ay pangalagaan ako ni Lord Yuan sa hinaharap. Sinabi ni Lu Bao sa opisyal ng korte ng imperial. Sa hinaharap, sila ay magiging mga ministro ng parehong palasyo. Mataas ang posisyon ng opisyal na nasa harapan niya. Sa makatuwid, tiyak na nais ni Lu Bao na mapanatili ang isang magandang relasyon sa kanya. You are too polite. You are all working for the imperial court. Natural, dapat alagaan nyo ang isa't isa. Si Lord Yuan ay lubos na nasisiyahan sa saloobin ni Lu Bao. Ang general na ito ay medyo matino at hindi gaanong hanggal. Kung gayon gagawin natin ang napagkasunduan natin. Mamayang hating gabi, hahayaan kong buksan ng mga tao ang South Gate para sa tropa ni Lord Yuan. Sa oras na iyon, papasok kayong lahat sa lungsod. Magtutulungan tayong kontrolin ang lahat ng tropa sa lungsod. Sabi ni Lu Bao, sa oras na iyon, kahit na ang ilang mga tao ay sumalungat, ito ay walang silbi. Oo, gawin natin yan, sabi ni Lord Yuan. Hindi dapat ipagpaliban ang bagay na ito. Babalik ako at aayusin ngayon. Lord Yuan man o Lu Bao, natanggap na nila ang balita na natapos na ni Huangfeng ang internal reorganization at namumuno sa hukbo dito. Kapag dumating na ang kanyang mga tropa, huli na ang lahat. Sa kabutihang palad, ang Han Army ni Huangfeng ay kalalabas lang ng lungsod hindi pa matagal na ang nakalipas. May 1 o 2 araw pa bago sila makarating dito. At ang 2 araw na ito ay sapat na para lubusan nilang kontrolin ang lungsod at supilan ang mga taong naghihimagsik. Matapos magkasundo ang magkabilang panig, bumalik si Lord Yuan. Bagamat hindi siya isang general ng militar at hindi siya ang commander ng hukbo ng korte ng imperial sa pagkakataong ito, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang sugo ng imperial ay nagpapahintulot sa kanya na pakilyusan ang hukbo. Sa makatuwid, sa opinyon ni Lu Bao at Lord Yuan, hindi magkakaroon ng anumang aksidente sa pagkakataong ito. Parehong kailangan lang nilang maghintay para sa promosyon at kayamanan. Kabanata 1240, gaano katagal bago tayo makarating? Sa kabilang bahagi ng kalsada patungo sa Tianhao City, mabilis na tumatakbo ang ilang mga tao sakay ng kabayo. Ang mga taong ito ay si Huangfeng at ang iba pa na unang umalis. Hindi na hinintay ni Huangfeng na sabay-sabay na umalis ang hukbo. Sa halip, pinuna niya ang ilang alipin. Sa ganitong paraan, magiging mas mabilis ang kanyang bilis. Ito ay dahil ang balita mula sa mga especially iya na inayos niya sa Tianhao City ay hindi optimistiko. Hindi siya makapaghintay ng ganoon katagal. Young Master, ayon sa bilis natin ngayon, gabi na tayo darating. May isang tao sa hindi kalayuan kay Huangfeng. Bagamat lahat ay tumatakbo sa kabayo, ang lahat ng martial arts ay hindi mahina. Habang nakasakay sa kabayo, ang antas ng pag-indayog ay napakaliit at napakatatag. Mayroon bang pinakabagong balita mula sa Tianhao City? Tanong ni Huangfeng. Bagamat siya ay nagsasagawa ng panloob na reorganisasyon sa likuran, ang kanyang koneksyon sa Heavenhao City sa frontline ay hindi kailanman naputol. Dati, noong siya ay nakikipagpalitan ng mga alipin, maliban sa pag-aayos para sa kanila na subaybayan ng iba pang mga lider ng rebelde, siya rin ay itinalaga sa Heavenhao City sa frontline upang subaybayan ang bawat paggalaw doon. Ito ay dahil ang Heavenhao City ay napakahalaga din kay Huangfeng. Kung mayroong anumang hindi inaasahang pangyayari, ang lakas ni Huangfeng ay mababawasan ng kalahati. Tama ang sinabi ng mga pinunong rebelde. Si Huangfeng ay tao rin. Kapag naubos niya ang kanyang lakas, mamamatay din siya. Sa makatuwid, kung ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki, si Huangfeng ay walang magandang solusyon. Maaari siyang makipagpalitan ng mga alipin, ngunit tiyak na hindi masyadong malaki ang bilang. Maliit na gawain lamang ang kaya niyang gawin. Kung ano ang magpapasya sa direksyon ng labanan ay tiyak na ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Sa makatuwid, hindi papayag si Huangfeng na hamina ng husto ang kanyang mga tropa. Nakatanggap lang kami ng balita na ang pinuno ng rebelde, si General Lu Bao, ay nakipagkasundo sa Imperial Court. Ngayong gabi, bubuksan niya ang mga pintuan ng lungsod at papasukin ang mga tropa ng Imperial Court, sagot ng taong iyon. Oras, lokasyon, tanong ni Huangfeng. Ngayong gabi, sa hating gabi, sa South Gate ng Tianhao City, sagot ng taong iyon.
Marahil ay hindi inaasahan nina Lubao at Lord Yuan na ang impormasyong inaakala nilang confidential at walang ibang makakaalam kundi silang dalawa ay malinaw na ngayong nalalaman ni Huang Feng. Walang error sa oras at lokasyon. Jia, matapos malaman ang pinakabagong balita mula sa Tianhao City, muling pinabilis ni Huang Feng ang kanyang kabayo. Alam niya na sa Tianhao City, tiyak na maraming tao ang ayaw tanggapin ang utos ng Imperial Court. Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit sila nasa ganoong sitwasyon ay malapit na nauugnay sa Imperial Court. Bukod dito, matagal na silang nakikipaglaban sa Imperial Court. Ang magkabilang panig ay uhaw sa dugo. Hindi sila papayag na sumuko sa oras na ito. Gayunpaman, tiyak na may mga tropang tapat si Lubao sa kanya. Hanggat binuksan niya ang mga pintuan ng lungsod at pinapasok ang mga tropa ng korte ng Imperial, ang mga hindi pumayag na tanggapin ang utos ng Imperial ay walang magagawa kahit na tumutol sila. Sa oras na iyon, ang mga tropa ng korte ng Imperial at ang mga tapat kay Lubao ang makokontrol sa buong lungsod. Kung tutol pa ang mga iyon, mamamatay sila. Kapag na-control na ni Lubao at ng mga tropa ng Imperial Court ang Tianhao City, magiging napakahirap para kay Huang Feng na ibagsak ito. Kung tutuusin, madali itong depensahan ngunit mahirap umatake. Kahit na ibagsak ito ni Huang Feng, ang presyo na kailangan niyang bayaran ay tiyak na hindi maliit. Sa makatuwid, hindi niya maaaring hayaan si Lubao na tanggapin ang imperial na utos. Sa paglipas ng panahon, dinala ni Huang Feng ang mga alipin at mabilis na sumugod sa Tianhao City. Si Lubao, na nasa Tianhao City, ay hindi alam na si Huang Feng ay napailing sa hukbo at sumugod ng maaga. Pagkatapos niyang paalisin si Lord Yuan, tinipon niya ang kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate at inayos na buksan ang mga gate ng lungsod sa gabi. Tama ang hula ni Huang Feng. Kung tutuusin, matagal nang namumuno sa tropa si Lubao. Talagang may pinagkakatiwalaan siyang mga subordinate sa hukbong rebelde. Sa tulong ng mga subordinate na ito, hindi magiging mahirap para sa kanya na buksan ang mga gate ng lungsod. Sa makatuwid, sa opinyon ni Lubao, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Sa gabi, nagkaroon ng marangyang hapunan si Lubao. This time, hindi na siya kumain mag-isa. Sa halip, kumain siya kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate. Ito rin ay isang pangako sa lahat na magdiwang ng maaga. Lahat, pagkatapos ng gabing ito, lahat tayo ay magiging miyembro ng Imperial Court. Hindi na tayo magiging mga rebelde. Sa pagkakakilanlang ito, mamatay man tayo, hindi natin pababayaan ang ating mga ninuno at magdadala ng karangalan sa ating mga ninuno. Itinaas ni Lubao ang kanyang tasa ng alak at sinabi sa lahat na may matayog na damdamin. Your Excellency is wise. It was indeed the right choice to follow you. May nambobola. Haha, tama. Kung susundin mo ako, ginagarantiya ko na kakain ka at iinom ng maayos. Ginagarantiya ko na asenso ka at yayaman. Ginagarantiya ko na magdadala ka ng karangalan sa iyong mga ninuno. Masayang sabi ni Lubao. Kailangang sabihin na sa hukbong rebelde, maraming tao ang tutol sa pagtanggap sa utos ng imperial. Gayunpaman, sa parehong oras, mayroon ding mga tao na gustong tanggapin ito. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga rebelde ngayon. Kapag tinanggap nila ang imperial na kautusan, hindi na magbabago ang kanilang mga karapatan. Gayunpaman, magbabago ang kanilang pagkakakilanlan at sila ay magiging orthodox. Lubos na pinahahalagahan ng maraming tao ang pagkakakilanlang ito. Sa makatuwid, hindi katakataka na handa silang tanggapin ang utos ng imperial. Pagkatapos uminom ng ilang sandali, sinabi ni Lubao, "Bueno, iyon lang para sa araw na ito. Itutuloy natin ang pag-inom pagkatapos ng gabing ito. Bumalik muna kayong lahat at maghanda. Huwag kayong magkakamali sa huli. Huwag kang mag-alala, kamahalan. Walang mangyayari. Inayos ko na ang South Gate. Ang mga naka-duty sa hating gabi ay lahat mapagkakatiwalaan na magkakapatid. Pagdating ng panahon, hanggat ang kamahalan ay nagbibigay ng utos, ginagarantiyahan ko na ang mga pintuan ng lungsod ay bubuksan sa oras upang salubungin ang hukbo ng imperial na hukuman sa lungsod." Sabi ng medyo lasing na lalaki. "Huwag kang pabaya." Pagkatapos ng lahat, ang hukbo ni Huang Feng ay hindi pa dumarating. Siya ang pinakamataas na general dito. Kung gusto niyang magbukas ng gate ng lungsod, hindi ito masyadong mahirap. Itinuro ni Lubao.
Gayunpaman, sa kanyang puso, naniniwala rin siya na hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Pagkatapos ng lahat, ang hukbo ni Huang Feng ay hindi pa dumarating. Oo, huwag kang pabaya. Sa oras na ito, ang lahat ay biglang nakakita ng ilang figure na papasok mula sa labas. Sabi ng pinuno habang naglalakad, maingat talaga si Lord Lu. Sa mga oras na ito, hindi siya nagpapahinga. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo? Lumabas ka. Sa oras na ito, sinigawan ng isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Lu Bao ang mga bagong dating. Gayunpaman, si Lu Bao, na nakaupo sa yulunan ng mesa, ay natigilan matapos makita ang mga bagong dating. Ilang sandali lang ay wala siyang naging reaksyon. Lumabas. Haha, baka nakalimutan mo na kung sino talaga ang master dito. Nakangiting sabi ng pinuno. Pagkatapos, tumingin siya kay Lu Bao na nakaupo sa yulunan ng mesa at sinabi, Panginoon Lu, sabihin sa kaibigang ito kung sino ang tunay na Panginoon dito. Huang Feng, bakit ka nandito? Hindi ba't kakaalis mo lang ng lungsod? Sa oras na ito, sa wakas ay nag-react si Lu Bao at tinanong ang mga bagong dating. Ano, siya si Huang Feng? Ang mga salita ni Lu Bao ay agad na nagdulot ng kaguluhan.